Dahil na hirap na po talaga ako, sir. So good day po sa inyong lahat. So nandito tayo ngayon sa bahay ni Nanay Alfonsa upang samahan sa follow-up check-up ni Lola. Ngunit ngayon ay umuwi ulit si Ate Lenny from hospital. Dahil noong nakaraan po ay napa-admit na siya dahil sa lumalala na sitwasyon ng sakit niya. At nabigyan na ng recommendation ni Doc para sa gagawing operation sa paa niya. Ngunit ngayon sa kanyang pag-uwi, hindi pa rin siya naoperahan. So alamin po natin kung bakit na naging gano'n, no? Si Ate Lenny. Ate, kamusta ho? Ano pong nangyari sa ospital sa Calapan? Ito po. Sobrang sakit po din ng ano po ay napilitan din po muna ako. Dahil gawa po lang nag-ihaw po ako. Ha? Nag-ihaw po ako. Sobrang sakit po. Pero depende na lang sa ganyan. Sabi po nung doktor ay magtiis ka lang daw po sana. Ay sabi nung ano po ay lalo po ako mahirapan. Malabasan naman po yung sakit ng ano ko po sa puso. Kaya nga kailangan natin pag nasa ospital, kasi kung pabalik-balik kayo din sa bahay, wala pong mangyayari sa atin. Opo. Kaya po lagi ka namin pinapacheck up nang malaman po natin upang... Pero sabi po ng doktor, basta po mamaturukan ako dahil nawawala na po yung infection na naputol. Hindi na po ako mag-ano. Hindi na po mararanasan po. Talaga po eh, kung nakabili na, Lula, ikaw yung bahala sa mga bata. Dahil na hirap na po talaga ako, sir. Eh kung mauwi tayo ng mauwi, walang mangyayari po. Kaya kailangan, kung nandun ka na sa hospital, dun na lang muna para maayos po yung paa nyo. Ko naman po yun, sir. Ha? Talaga naman po, ano ko sa inyo po, talagang kayo naghagayad sa akin. Ako tulungan po talaga. Matulungan po. Sobrang laki talaga po ng pakasal. Salamat po eh. Yun po ang talagang gabis na naisip ko po sa inyo na talaga kahit ako na andun. Supported po kay na Lola po. Basta ano lang, lakasan lang ang loob ate ha? Sobrang tatag na po. Tatagan lang ang sarili ano? Po. Para sa mga anak mo. So yung mga babayan, tapos na yung check-up ni Nanay Alfonsa. Pabili na rin tayo ng mga gamot na kakailanganin niya. So awa naman po ng Diyos ay normal naman po ulit yung kanyang urinalysis at wala nakita. So ito po, binigyan na lang po si Nanay Alfonsa ng mga gamot para sa ano niya, sa sikmura kasi minsan daw ay sumasakit pero wala naman nakitang infection na. So niresetahan na lang siya ni Doc ng mga gamot. Ayan, so ito po yung mga nireseta at bibigyan na po natin kay Nanay Alfonsa. Nanay, patulong na lamang po kayo kung sino pa pwedeng tutulong sa atin na mapainom ka ha. So Nanay, pagaling po kayo no, para hindi na tayo babalik-balik sa ospital at uminom lagi ng maraming tubig, yun ang sabi sa ng doktor. Ano po? Ayan, so ito po yung asawa ni Ate Lenny. So kuya, kamusta pala yung check up nyo doon? Ba't kayo napauwi na naman? Ay, nainit na si... Ha? At hindi pa, nakapila pa lang siya, nakapila. Kaya nga, pupunta ako sa, baka bukas dun sa Calapan. Tanungin ko anong pitsa ang... Ay, ba't di po tinanong muna natin kung bago tayo umuwi dito? Nga niya, kalimutan ko na rin. Saka, kamusta po ba yung status nyo dun sa Calapan? Ba't kung dun na lang po sana nag-stay? Ano po yung dahilan natin bakit umuwi? Ay, yes na umuwi ni... Si Ate Lenny,
Kasi kung susundin natin si Ate Lene, walang mangyayari. Kasi kung nandun na kayo tapos uwi, sayang din naman po yung effort na nagawa nyo dun. Kung oo, turo ka na naman siya. Ay, pang biling gamit sa labas. Kailangan na nila. Ay malalapit naman sa ibang government agencies. Ang sa amin lamang po ay kung nandun na, dapat doon na lang muna para matutukan din po ng doktor. Kaysa po nandini sa bahay na walang titingin. Di ba po? Katulad niyan si Ate Lene na sasaktan. Hindi maasikaso ng maayos kasi hindi natin alam kung ano ba yung nangyayari talaga. Saka si Nanay Alfonsa pupunta pa doon ay matanda na po ito. Paano kung dalawa pa sila magkaroon ng problema? Di sama-sama na. Bukas kaya pupunta ka ng Kalapan? Oo. Tanong kung anong petsang schedule. Sure ba tayo na tatawagan ba kayo ng doktor kung siya na? May nagpabigay din po ng tulong din sa inyo, Nanay, para din sa inyong dalawa ni Ate Lene at sa inyo po. Ano po? Kayo na lang po bahala kung ano po yung gagastusin nyo, kasi kayo naman po nakakaalam ko anong kailangan, no? Kaya bigas ka naman binigay. Ay, sige. Pag-ulam, gusto niya palaging malasa mga. Mukat pamasahe ni Kuya, ang pangalan mo, Kuya? Noel? Pamasahe ni Kuya Noel pupuntang Kalaban. Sayang din kasi gawa ng andun na kayo, dapat natanong nyo na po yung regarding doon sa schedule. Kawawa din kasi si Ate Lene kung hindi niya kaya. Pagod na pagod daw siya. Kaya po naman ala-ala din. Nilatawag ng lalangin kung ako na nandiyo sa malayo. Nahiya pa din. Kaya sabi ko po sa kanya, kung laging ganyan ang gagawin natin, kung uwi-uwi, kung nandun na sa ospital, wala talagang mangyayari sa nagawa nating effort. Masasayang kasi lagi pauwi. Imbis na nandun, nakapila na. Tapos na-check pa ng doktor, naayos po sana. Kaysa di tingnan mo, mas lalo siya nahirapan. Back to zero na naman, di ba po? Tama naman si Kuya. So Nanay, meron pong nagbigay ng pantulong po para sa inyo, no? Kaya na pong bahala dito. At thank you very much po kay Ma'am Melanie Atienza. So bibigyan na po natin yung 1,900 sa Nanay. 1,900 po galing po kay Melanie Atienza. Salamat po ng marami sa inyong pagtutulong. May talagang walang-wala na. Siya pang apurado. Tinamit na saktan siya, narinig ko yung Ayan eh. Gamot sa araw yun. sige po, at di ko na kayo abalahin. Naintindi nyo rin po si Ate Lene. Salamat ulit sa iyo. See you.